atypical ban, Chip, aalisin pa rin naman nila, and even Funny, isa din sa mga signature hero ni Demon Kite. But third ban, sino pa ba yung mga Ling, Zast, open pa? Open pa nga. Pero tingnan natin kasi Mad Bulls, hindi ko sure kung okay yung funny ban nila. Kasi, hindi naman masyado nagpa-funny si Demon Kite, no? Demon Kite, funny din talaga. Funny din Funny basta din. pag assassin, Demon Kite. Oo, siguro kung funny, mas mataas percent niya dyan. Mga ilan na? 110, Kanina 70 sa Ling 70, eh. mga 80 yan. 80. Hmm. Nako. Ito yung gusto ko kay Jeff Cutie. Talagang may statistics eh. May 80%. Meron. May 70%, may 100%. Pero, ayan naman. League ang ibaba ng Mad Bulls dito. So, o nga, gaya nga nasabi mo, pagka-assassin, tatanggalin mo talaga yung kay Demon Kite. Oo. O yun, Zast, yun na nga, na-open sa kanila. Gaya ng sabi ko kanina, first pick yung Aurora dito. So, Zast wins the game. Ang nakikita natin ngayong araw eh. Yung ba yung mangyayari sa Aurora? Kukuha ata sila ng hero ni Demon Kite. Demon Kite, pero Mad Bulls, ano ba yung mga dapat pang counter sa sa Zast? Sa MM siguro, Claude. Kailangan mo ng kailangan mo ng pang-hold para hindi Oo. makapag-hold eh. Pinaka-basic na counter dyan, Iban. Iban talaga. Iban talaga. Iban talaga. Oh, actually, primary counter yun eh. Yun, wala Iban mo na yun pagka hindi kaya. Pero sabi ni Don, Moskov. tsaka ni Reaper, okay, Moskov kami, Arlot, okay. Si Minyak. Si Maniac ang kukuha nung Arlot. Pero tingnan natin kasi first two picks ng Mad Bulls talagang agad, men. Talagang balagbagan agad. Suntukan agad. Suntukan. No assassin na eh. Siguro, iniisip nila na maybe utility heroes or ano na sila kaya nag-Moskov na meron Pero sila. open pa Hayabusa. Open ang Hayabusa. O baka Pero mag-edit kaya mo. na yun. Ha? Kaya ng Moskov siguro yun. Naisip nila parang, mabagal sa map kasi meron na silang Zast, di ba? Parang, Oh. Pero if ever, ultra fast hands din kasi si Demon Kite eh. oh. So hindi mo rin mahuhuli ng Moskov yan. I think... Okay, narinig ko na. Terisla. Terisla Harit. Oo. Terisla Harit. Naku, huwag mong bibigyan si Edward ng mga gantong hero kasi pag binigyan mo siya ng mga hero na talagang pambalag, pang team fight, hindi ka sasantuin yan eh. Uy, Sushin yung nag-isagot dito ng ng Mad Bulls. So, Open pala, no? Open, early minutes, pwede tayo mag-expect ng early advantage para sa kanila. Totoo. Sobrang overpowered ng Sushin sa early eh. Sobrang lala ng crowd control niyan, pero yun nga lang, squishy yung magiging lineup nila dito. Moskov and Sushin. Although they have Arlot for a sustain. Yung Cho, narinig ko humiyaw eh. Cho, Nako, Rene J. Cho na to. Mati tingin kills. mo ba partner, magbaban pa sila ng jungle dyan? Jungle assassin. Jungle Assassin. Pwede actually. For Mad Bulls. Hindi pa rin nagre-reveal ng yung Aurora, hindi pa ni-reveal yung Hayabusa ni Demon Kite eh. Wala pang as in yung wala pang hero si Demon Kite. Tinanggal din, actually yung Aurora, sila pa nagtanggal nung Alpha. Marami pang hero si Demon Kite, no? Baka marami pa. Baka ang iniisip Tatlo pa dito ng assassin Aurora, May Haya. hindi na Julian. siguro mag-a-assassin yung Mad Bulls, considering na sobrang squishy ng hero nila. Kailangan nila ng medyo sustain na jungler. Kailangan makunat. Pero, Pwede sila actually mag-Fred rin, since yun naman yung pinaka-viable na Pero yun nga, Mad Bulls, naku, si Demon Kite na lang kaya iban nyo guys. Inubos tatlong hero. May dalawang assassin na lang yung pagpipilian niya, no? Kung sakaling mag-assassin sila. Okay pa rin naman. Actually, open pa Julian. Julian Nolan. Nolan and Julian. Pero pwedeng iba na rin ng Aurora yun. Tapos kunin nila isa. Oo, kunin nila isa. Actually, mamimili na lang yung Aurora nung kung ano iti-trade nilang hero eh. Pero tingin ko open nila both kasi Open nila both para makakuha sila isa. mag-assassin to eh. Oo. Tingnan natin kung ano yung nga ba yung mangyayari. 17 seconds yung hinihintay natin. Wala pang jungler yung team ng Aurora. They will go for a Julian ban. So, halos nauubusan na talaga ng mga jungle heroes dito. Nolan yung pwedeng possible pick para sa Mad Bulls o Aurora. Ano yung mga assassin? Yun na lang yung parang reliable, Nolan and Julian. Hindi, wala na nga yung Julian eh. Kaya Nolan. Pero baka mag-utility to eh. Pero parang alabo. Kailangan eh. Parang kailangan eh. Sobrang squishy ng hero nila eh. Ang Mad Bulls, kailangan nila mag-utility.
Totoo. Pero feeling ko ano muna. Ayun! Nolan. Sila Glass Cannon ang gusto ng Mad Bulls. Gusto patay kung patay. Patay kung patay ang gusto Patay nila. kung patay. Kaso ang problema nga lang, Oh. una, Midrisla, yung Aurora. Para sa akin, siguro naisip nila na walang global presence yung Aurora. Kumbaga, ma-maximize nila yung assassin na magsa-side lane. Pwede, Kumbaga, pwede. pulis-pulis lang eh. Pero kung lalabanin nila ng Clash yan, siguro Mahirapan sila dyan. mahirapan sila. Terizla, Last 2 pick. Clashers. Pero unless kung ma-dominate ng Mad Bulls yung early. Oh, yun. Pero kilala naman natin yung Aurora. Ah. Actually, ayan sila Demon Knight, sila Ren. Ay, meron pa! Silo. Ayun nga pala! Meron pa! Anong ubos na yung assassin? May Lancelot May pa! Lancelot pa pala. Parang tusok king din yan si Demon Knight dati. Iba din yan. Actually, hindi ko alam kung correct me if I'm wrong. Si Jeff Cute yata nagsabi na yung top 3 jungle puro mga mga Lancelot talaga. Lancelot user. Oo. Oh. Si Jeff Cute yata nagsabi nun si Kiluash, hindi ko matandaan Pero Renny J with the Grok. Pero actually okay din yung Minotaur Vision, Minotaur pick ng Mad Bulls para meron silang disengage if ever. Tsaka meron din sila pang set. Kasong problema mo nga lang, si Edward kasi yung katapat mo sa setan Yun nga. And mas okay ako sa lineup ng Aurora considering na meron silang Grok. Maninegate mo kagad yung yung overpowered ng Sushin sa early game Oo. Pero in terms of burst, medyo kulang yung Aurora. Pwede. Depende na lang siguro kung aabot tayo sa Hindi, meron pa silang Lancelot Yung mga Lancelot ngayon, hindi na utility Lancelot. Damage Lancelot na rin Pure damage yung build. Oo. Ano bang emblem ni Demon Knight? Marksman. Marksman emblem. Okay. So gusto niya talaga dito burst. Burst talaga gusto mga kaibigan. Pero ito na. Ang ating game number 1 for our last series of today, Aurora versus Mad Bulls Casters. Take it away. CIS Region versus C Region, Team PH. Last game natin or last series para sa araw na to. Alam ko sa mga nanonood dyan yung iba, gising na gising pa kahit madaling araw na dahil sa mga sinusuportahan nilang teams. Huwag sana kayong magsawa dahil meron pa tayong broadcast bukas. Pero eto muna, last series, Jeff. In terms of drop, pag-usapan natin yung early advantage or sino yung makakalamang sa early. Lalo na't malamang pag-aagawan kagad yung turtle mamaya. Early advantage, meron nga silang Sushin na sinasabi mo na grabe yung early niya, di ba? Pero nagguwa sila ng Grok para medyo mahirapan yung Sushin. So siguro sa global presence lamang talaga yung etong Mad Bulls. So, Kung mapanghawakan nila hanggang huli, lamang sila. uy, pero maagang nagamit ni Doming yung yung flicker niya dito, no? So, medyo ni-respect lang na baka ma-burst kagad siya nung Nolan. And ayaw din naman mangyari yun ng Aurora or ng isang Harit user. So, sa taas, flicker din naman yung magagamit ni Maniac or nung Arlot ng Mad Bulls. Parehong flicker yung nagamit. Mas lamang nga lang dito yung Aurora, lalo na yung turtle natin nasa taas. So, mas malaki sana yung tulong na magagawa ng Arlot. Ngayong wala ng flicker yung Arlot, wala na yung panggulat na flicker final slash. Ito na, level 5. Ang bilis mag-farm nung Nolan. In terms of farming talaga. Tingnan natin kung makakasabay naman. Nakakasabay naman pa kahit paano si Demon Knight, still a Lancelot and Renny J. Sobrang lalim ng vision niya dito Talagang hinahanap kung nasan yung Nolan ng Mad Bulls Pero medyo delikado ata yan. Huwag lang mapok. Dominator's Descent. Mukhang mapapatay ata si Maniac. First Blood yung nakasalalay dyan. And that will be Yue who will get that kill. Yung turtle natin nakuha pa ni Demon Knight. Walang contest na mangyayari. Parang pinanood lang ng Mad Bulls na ganun yung mangyari sa kanila. Anong nangyari dun, Jeep? Nakita agad ng Grok na nagbabap pa lang yung jungle nila. So, siguro ginamit nila yung lamang na yun Oo. Nabigyan ka agad ng information. Kumbaga, early vision ng Grok by Renny J. hindi rin naman kasi siya basta-basta mahuhuli Power of nature nga yung dala dito ng Grok. So yung crowd control, negate niya talaga. Pero si Sanji si Yui sobrang aggressive niya dun. Ang ganda nung Dominator's Descent niya na hindi siya nagdalawang isip na ibitaw kagad yun para makuha si Maniac. Considering na wala nang flicker. Nakuha niya agad ang first blood.
So, alam naman natin kapag ka -1 sa turtle, in yun na eh, di ba? First blood ba yung tinayaan natin? Hindi. Under. At saka ano, map. Under type. tsaka map. Ano? Yung sa... Okay, basta ano, under. match winner. Match winner. Pero ito na nga. Wall charge, flicker, wall charge. Babagsak dito yung Nolan. Pero makakatakas pa ata with a fracture out lang naman. So, although walang kill na nakuha yung Aurora dito, medyo na-delay naman kahit paano yung pagpa-farm ng isang Nolan na alam naman natin na sobrang bilis kumuha ng resources. Pero that will be Yushu 1. Inaabangan na ni Rene J. Vision na naman yung kanyang ibibigay dito. Naka-ready naman si Demon Kite. Grabe magbigay ng info si Renny J. Walang takot eh. Walang takot. Walang kaya boomers. Wala, hindi pa. Hindi talaga siya kaya dito ang i-burst ni Yushu 1. Titiisin niya lang talaga na may walking words na sa kanya, na tumitingin sa kanya dito. Madadala to si Renny J pag nabigyan pa eh. Pero mukhang malabo mangyari. Malabo eh. Malabo talaga. Hindi pa kaya. Spear of Destruction, hindi nga lang tatama yun. So, aware ngayon yung Aurora na wala ng SOD, yung Mad Bulls. Ilang segundo na lang, mag-spawn na yung Turtle. Meron pa namang Minowan's Fury and Final In terms Slash. of mage, para sobrang lamang sa poke nung Zas eh, no? Half-life na before mag-turtle. Siguro talaga malaking factor yung Zas na pick nila dyan. Sobrang nasusun nga yung Mad Bulls dito dahil sa sas ni Yue. Ano ito? Turtle, lovely. Magse-set up ba? Minowan's Fury pero Edward lang. Actually, hindi pa nga napaangat. Wall Church ginamit na rin naman. Doming will get that kill. Renji will go down. Pero yung Turtle natin, mare-retry pa rin ni Demon Kite. And Minyak, pinipilit na mabuhay. Flicker will be used. Pero that will be a 2-to-1 trade in favor. Actually, 1-to-1 trade in favor of Aurora. Dahil nakuha pa rin nila yung Turtle. Kumbaga, pagkuha ng objectives, out na agad sila eh, no? Respeto, no? Respeto na lang talaga eh. Disiplina pa rin, pero yung tower nga lang nila. Ito yung sinasabi ko sa iyo, partner, di ba? Oh. Parang pagka yung Moscow, naalagaan nila hanggang huli. Pero parang maganda yung ano eh, no? Maganda yung ritmo nung farm ng gold lane nila ngayon eh, no? Actually, maganda yung palitan. Maganda yung palitan. Sa'yo, Turtle, amin yung tower. Double tower, actually, partner. Pwede pa. Kung i-ignore lang ni Yushuan to, pero andito naman si Ed, actually si Maniac sa likod. Wala nga lang flicker yan. Aware yung Aurora na wala ng spells, wala ng panggulat na flicker Final Slash, yung Mad Bulls. Pero Maniac talaga matapang siya dito. Matapang tong ano, CIS na tong taga-CIS. Sa bagay, hindi na rin natin Iba eh. pwedeng baliwalain. Tinalo nga nila yung Team Spirit eh. Sa 5-3 na score sa isang liga. Pero sa baba, mukhang si Doming naman or yung Aurora naman yung balak bumasag. Lovely, andito rin naman. May Minowan's Fury na pwedeng ibitaw. Pero yung Fracture nagamit na para sa Nolan. Napilitang gumamit ang Dominator's Descent. Si Yue para lang mabuhay dun. Baga, matagal-tagal na isin naman yan. Kasi walang ulti. Tiis muna, tiis muna. Is muna, papogian muna. Oo. Alam mong si Serenity J dyan. Pero yung gitna, ata yung balak isunod. Pero hindi, nakita, nasulyapan si Edward. Penalty zone gagamitin na nga lang. Pero nabuhat nung Zushin. Hindi na nga lang itutuloy. Dahil yung Crimson Beacon, nagamit na nga lang din. So, 1 ulti, actually 2. Dahil wala rin yung Final Slash. Si Mania, kompleto naman yung resources dito. Penalty zone lang yung nawala. And actually, Dominator Descendant. So, halos 50-50 pa pala to. Is na naman yung turtle natin. Di kita. Grabe yung Lord Dance nung dalawang tank. Ay, Turtle Dance nung dalawang tank eh, no? Parang ayaw nila ipakuha sa isa't isa eh. 1v1 1v1. Wala, nagamit na yung Zaman Force. Mukhang mag-out na lang. Actually, babalik pa ata sa baba. Tingin ko makaka-back up yung Moscow. Naku, sakit. Uy, naku. Aray ko po. Okay na, hindi na. Hindi na itutuloy ni Don't. Don't daw, sabi ni Domeng. Pero sa turtle natin, tumatagal sila dito. Aurora, ibibigay na lang ata yung minion wave dun sa taas. Dati na lang, Flicker Wild Charge, pero nasan yung follow-up? Nandito rin naman si Demon Kite. Dominator's Descent. Iniwan, binitao na nga. And Demon Kite, siya pa rin yung makakakuha ng turtle. That will be a 3 turtle para sa side ng Aurora. And mag-out na lang yung Mad Bulls. Nakita mo ba yung partner medyo hindi tumagos yung Minotaur sa pader? Hindi nakalapit. Hindi nakalapit. May zone kasi ng Dominator's Descent eh. Pero ito papalag pa rin si Demon Kite. Puncture and Demon Phantom Kite, Execution. Reaper going down. Papalag pa rin naman pero yung Final Slash, walang tinamaan yan. Hangin yung nakuha dito ng Maniac. Going low na rin naman pero yung Nolan, palag pa rin. May item pa rin siya dito. Oh, with a flicker.
And hampas ng isang Edward. Actually, dadamay pa nga yun ulan. Killing spree. Pero shutdown naman para kay Edward. That will be a triple kill para sa Trisla ng Aurora. Pinakita ni Edward kung paano gumamit ng Terisla. Ganto. Ganto gumamit ng Terisla. Sabi dito ni Edward, and 3-1 na nga. Kumbaga, hindi siya natatakot. Mag-in lang ng mag-in eh. Pasok kung pasok lang eh. Alam niya kasi yung nandyan yung mga kakampi niya eh. Pero yung gold natin ha, medyo umaalagro na para sa side ng Aurora. Yung kaninang dikit lang na laban, na actually nakakalamang pa nga yung Mad Bulls, Aurora na yung may hawak na lead nun. And Justinian, also it's Justinian, 3-1. So medyo dapat i-respect pa rin to ng Aurora. Kailangan i-respect ng Aurora yung Moscow partner. Kailangan nilang i-shutdown pa yung Moscow kasi makikita natin sa laro hindi pa siya nabibigyan eh. Hindi pa nabibigyan, hindi pa Oo. napipilitan. Pero sa Kumbaga- taas, mukhang iso-solo kill ni Domeng. Flicker na gamit na nga lang din, pero fracture out lang para kay Justinian. Pero sa baba, si Don't. Hindi nga na tumama yung one charge. Hindi rin tumama yung phantom execution, pero puncture. Thornrose, nandun din naman. Masyado atang nababuy time dito yung Aurora. Dominator's Descent. Pero that will be a 3 ult na nagamit ng Aurora para lang makuha si Don't. Sobrang good trade nun, partner. Wala man lang red yung jungle ng kalaban. And may Lord pa. May Lord, naka-map control, nakapatay ng isa. Parang Aurora talagang mag-dictate ng larong to. Pero hindi na ipipilit ng Aurora. Alam nila na kailangan mo nilang hintayin yung cooldown ng mga heavy crowd control skills nila. Wala pang Dominator's Descent. Wala pang Wild Charge and even yung Phantom Execution. Pero sa gitna, Demon kahit kalahati yung buhay. Fracture din, nagamit ni Justinian dito. Pero mag-out na lang muna ata. Lord Dance, ito na yung alam natin na lamang yung Team PH. Pag-usapang Lord Dance, alam nila yan kung paano hawakan, Dep. Alam na alam ni Demon kahit tong 80% niya. 80%. 80% Lancelot. Hindi makalapit yung ano. Ayun, nabigyan na ng info. Masyadong malayo. Si Justinian and Free Lord. Walang ka-contest-contest. Mapupunta sa side ng Aurora. And Dominator Descent. Actually, papasok pa nga ata pero may Crimson Beacon na. Na-burn yung flicker. Tingin mo tamang ano ba yun? Tamang desisyon para sa Mad Bulls na hindi i-contest yung Lord? Dahil feeling ko kaya naman ata ng Nolan eh. Tingin ko, inaantay pa nila yung power spike ng Moscow. Kasi wala pa ata yung ano eh. Ayan na, kakabulang ng 3 item niya. Pero naka-under tayo dito, Jeff ha. Under 15 minutes, Renegade with a flicker wild charge. Nagamit din naman nung Moscow yung flicker niya. So, pwedeng pasukin maya-maya lang. Pero sa gitna, depensa pa rin. Mababasag na rin naman yan. Ilang segundo na lang. Renegade will still be alive. Talagang makunat yung crack ni Renegade dito. Outer towers. And depensa, yung gagawin muna ng Mad Bulls. Medyo naano talaga sila dito ha. Pressure nung Aurora. Partner, mukhang talagang natawagan mo sila. Gustong-gusto nila tawagin ng ano eh, under 15 minutes. Under diba? 15 nga to. Kailangan natin tapusin ng under 15 minutes to kasi kailangan eh. Eh, narinig mo naman yung sabi ni Renny J, di ba? Nakapag-reset na daw yung Aurora. Medyo ano na yan, clean na yung mind nila, no? Partner, parang 15 minutes, parang ayaw na nila matalo eh, di ba? Nabigay pa yung Zas ni Yue. Nabigyan pa ng Zas si Yue dito. Mas lalong hirap sa clash yung Mad Bulls. Kaya sabihin natin na meron Wala na tayong sa 5K. bush. Uy, Demon Kite ha, pwedeng ma-burst dito. Pero Thornrose, may iwasan lang din yung Fracture Domeng. Final Domeng, Slash, Crimson Beacon, binigay na nga. Medyo delikado yung buhay niya dito. Nakapag-flicker din naman. Minokus Fury pero may Dominators Descent. Sa likod, si Don't nandun sa likod. Demon Kite, Thornrose, mapapatay din na naman. Dalawa yung bagsak sa Mad Bulls. Tuloy-tuloy pa rin yung bakbakan. Wala pong bumabagsak para sa side ng Aurora. Lovely and Maniac. Justinian, silang tatlo na lang yung natitirang buhay. Si Don't, medyo napa-extend si Don't eh, no? Parang hindi nila nakapitalize yung... Don't you think malalim ka na doon? Mad Bulls, Mad Bulls. What you gonna do when Aurora comes for you? Mad Bulls, Mad Bulls. Ano na nga bang gagawin? 9-4 na yung ating score. Under 15 minutes nga ba? I-fracture mo yung crack. Masyadong makunat yan. Justinian, yung Nolan niya na kaninang nag-i-snowball, wala na siyang mapitas. Talagang, partner, talaga sinusubukan niya yung kunat ni Renny Grock eh, no? Parang, iba eh, no? Parang sinusubukan niya ng sinusubukan version eh.
Kahit paghihiwain mo yung Grak na yan, babalik lang din yung buhay yan eh. Mad Bulls, ano na nga ba? Mukhang ginagalit na talaga. Yung Aurora, gusto nang tapusin na maaga. Pero 13 minutes, ilang segundo na lang hinihintay natin sa Lord Jeff. Mukhang kokontest na. Contest na. Kokontest na. Alam mo yung galit Ah. ng Aurora? Paano na? Paano na yung galit nila? Mad Bulls yung napaginitan. Ah! Yung ginawa sa kanya, gusto nang gawin dito sa Mad Bulls. Oo, parang Mad Bulls, sige na. Tapusin natin to. Ibigyan nyo na sa amin ng top 2, pero yung Lord, sinisimulan na nga. Aurora, meron pa isang minuto para tapusin ang laro. Ang layo ni ano dito ha, ni Don't ha. Mukhang segue. Pero Justinia natagpuan na. Don't, Charge na nga. tinamaan. Doming yung makakakuha ng kill na yan. And abante para sa Team Aurora. Dominators Descent. Hindi makalapit yung ibang miyembro ng Mad Bulls. Hinayaan na lang mamatay si Justinian. Grabe yung Clash Essence nung Zaz, partner. Parang lahat nasa zone niya eh, no? Walang lalapit. Walang lalapit. Ang lumapit, patay. Yue, sagot ko kayo. Pero 10 to 14 kills. Yung hawak dito ngayon ng Aurora. Level 2 Lord, rumarampa na nga sa gitna. Matatapos ba? Under 15 minutes, 40 seconds na lang yung iniintay natin. Makakadepensa pa ba? Pag-usapan natin, Jeff, high ground defense ng Mad Bulls. Kaya bang dumipensa nito? Hindi kaya nilang dumepensa pero mauubos yung tier tower nila. Inhibitors, no? Pero kung may magandang set si Renny J, yung kakaiba. Pwede nang Pwede tapusin. na tapusin, 15 minutes, so may 20 seconds pa Pwede Renny nang J. ilista. Justinian, Fracture, ubus na. Yung torre dito ng Mad Bulls, basag na yung nasa gitna, basag na rin yung nasa baba. Depensa muna daw. Pero mukhang may balak dito si Edward. Flicker penalty zone, Dominator Descent, ginamit na rin naman. Crimson Beacon para kay Reaper. Maalagra na yung mga minion wave para sa side ng Aurora. 11k gold lead para sa side ng Aurora dito. Yung Aurora, ayaw nila masyadong magmadali eh. Parang kailangan may hinaantay pa silang ano eh, no? Timing eh. Tinatimingan pa nila masyado. Gustong malinis talaga. Malinis talaga eh. Di pwede silang mag-asim, di sila pwedeng gumawa ng Ang ganda ng error pwesto play. dito ni Renny J, nasa likod siya, pwedeng gulatin. Yung Mad Bulls dito, Mad Bulls, medyo Demon matapang, Demon Kite medyo malalim ata. Demon Kite, puncture, phantom execution, pero dun sa likod, nando si Renny J kasama si Edward. Doming will go down, actually wala nang gold laner. Yung Aurora dito, it's their time para sila naman yung mag-push. What happened, Jeff? Partner, medyo napalayo ata yung ikot ni Renny J ha. Parang hindi sila masyado nag-connect doon. Nakita natin si Demon Kite, medyo nag-dash na siya pa-in pero wala pa si Renny J. Hindi nag-synchronize. Hindi nag-synchronize. Medyo malayo. Maganda yung idea na lilikod si Renny J pero parang sa Grak, di ba? Parang ba't ka palilikod? Hindi nagkasundo. Oo, kasi Grak ka eh. Pero mabuti na lang para sa side ng Aurora. Walang Lord, 46 seconds pa yan. So meron pa silang enough time para hintayin si Doming. Pero Mad Bulls, hindi na ata hintayin yun. Gusto na nilang pumalag. They want blood. Pero hindi naman sila papayagan ng Aurora. Papangalagaan pa rin nila yung gold lead nila. Lalo na Moscow pa rin naman niya. Still na kayang manggulat para sa side ng Mad Bulls. Yung Moscow nila, tingin ko, sumide lane muna siya, no? Pero nakikita nila na kaya nila ng clash eh, no? Kaya hindi siya masyadong umihiwalay. Wag lang siguro maulit para sa side ng Aurora na gano'n na makakuha agad si Doming. And feeling ko medyo mahirapan din naman ng Mad Bulls na gawin uli yun. Considering na meron ng flicker, yung Harit, and Lord nandito na rin naman. Papalagata yung Mad Bulls All in na ata to. Renny J mauuna, bibigyan lang ng vision. Lovely na sa bush. Masyadong mahalaga yung Lord para sa Mad Bulls. Yung Moscow na iwanang dumipensa, pero may SOT naman yan. Kayang bumalik. Yun talaga yung lamang ng Moscow kahit nasa malayo siya. Basta lang tatama. Uy! Yue! Na-burst! Hindi nakapag-dominator descent! Hindi nakapasok! Pindot! Hindi, nabigla rin siguro. Nabigla siya. May delay kasi yung pag pumasok ka sa dominator descent mo eh. Medyo nakakuha ng waiting dahil sa kill na yun. Naalanganin pa nga ata. Naalanganin pa ata. Yung Aurora. Moscow pero Feeling ko bigay na lang dapat ata to. hindi, Lancelot sila eh. Sabagay. Uy! Edward! So, Penalty nabigay si zone. Edward. Flicker na gamit niya lang naman. Doming, pipiliting kunin si Reaper pero may Crimson Beacon. Mag-out na lang yung mga miyembro ng Aurora. Bigay muna yung third lord natin dito. And sila muna yung didepensa. Pero Demon Kite, hinahabol si Justinian. Medyo hindi Inistikiran sila lang. nagkaintindihan doon, partner ha. Si Edward nag-in, si Kite pa-back.
Miscom. 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 Pero ito yung gusto ng Mad Bulls eh. Yung 11k gold lead na kalamangan ng Aurora, down to 7k, actually mas bababa pa yan. Mas Brother, pag Oh. naging 5K yan, Ay, yun na yun. ka matakot. Yun na yun. Yun na yung hihintayin. Pero late game wise, ko kaya ng ano eh. Aurora, kahit sabihin nating late game, napipitasan lang at napipitasan lang talaga sila. Kaya nila yan kung siguro mas tatagal si Domeng, mas tatagal si Demon Kai. Pero in terms of patagalan ng Clash, parang same lang eh, no? Pero ang layo ni Rene J dito ah. Papunta pa lang siya dito. Galing siya sa taas. So, masusulyapan naman ba ni Justinian? Yung Lord, mabilis lang din na mabuburst ng Aurora considering na they got Domeng, they got Yue. So, dalawang ano pa rin yan. Partner, ang ganda ng pwesto ni Rene J. Nakita niya Aware, niya aware. yung jungle. Information. Pumasok sa bush. Pero nakakalabas na ng mapa yung Mad Bulls. Sama-sama muna daw sila. 16 kills on our scoreboard. Edward mabubuhat. Penalty zone muna. Zone. Walang takot eh. Grabe man zone si Reaper ah. Ripper with a Zushin. Rene J muna yung popronta. May power of nature naman daw siya kung sakali. Pero si Lovely ah, Nag-loading yung buhay, partner. bumababa Anak ko ka. sa Nightmare Expo dito ng isang Zas. Hindi pa yun yung ano, Big Mama na malaki talaga. Maliit pa lang, yung anak pa lang yun. Diniliver sa'yo si Terisla. Paano pag diniliver sa'yo si Terisla? Ina-penalty zone yan. Binitawa. Tinalunan niya ni Edward. Pero naging naging tahimik na yung laban natin. Pero pansin mo, partner, no, yung Moskov nila, hindi siya masyadong nagsa-side lane, no? Parang, kumbaga, medyo takot siya, no? Respect siya sa pwestuhan ni Kite, no? Na kaya siyang i-burst talaga. Pero kung isipin mo, pwede siyang sumide lane kasi kahit sino 1v1, walang may kaya sa kanya eh. Feeling ko naman with yung time natin na 20 minutes, may win chant na yan eh. Oh, meron na, Meron nabunan na niya. yan. Kaya syempre, sino bang magde-dep sa kanya? Ang kaya mag-dep sa kanya eh. Si Demon Kai. Demon Kite. Si Edward hindi eh. Medyo ano pa yan. Feeling ko medyo dehado pa nga Dehado pa si Demon Kite kung usapang 1v1 eh. Kasi Okay. merong win chant nga eh. Kaya mas lamang talaga yung may global presence. Ang good news lang sa Mad Bulls, yung Lord natin ay nasa taas. So nandun yung basag na inhibitor tower ng Mad Bulls. So kahit papano, makokontrol pa rin nila yung minion wave na pumapasok sa base nila. Pero malayo uli si Don't dito ah. Tingin ko partner, mapapatagal nila yung clash eh. Kaya. Kaya. Uy, non-contested na naman ba to? Uy, naku. Hindi na ata, hindi tumama yung SOD eh. Tingin ko partner, hindi na nila papauwiin. Oy, O kaya Justinian. magbaback. Justinian, Moskov ba? Nasa Demon bottom Kite pa rin lane, yung makakakuha niyan. Nandun na sa Edward. Ang bilis. Alam nila yung mangyayari. Pero tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan. Zaman Force, Doming, Immortality was popped. Winter Truncheon meron ba? Hindi, hinahabol na siya ni Maniac. Naku po, Doming will go down. Isa na yung bagsak. Pero si Dog masyado atang matapang yan. Wing Chan, pero ilang segundo na lang. Immortality was popped. Parehong gold laner yung babagsak. Pero wala. Successful yung mission nito. Successful yung mission. Hindi siya nakapag-antay, no? Basag yung inhibitor tower. Yun nga lang. Pero, brother, na-burn na yung niya, Wind of Nature, tsaka yung niya, yung immortality niya. Medyo kailangan niya na mag-iingat talaga dyan. Pero feeling ko, kaya ba? Kaya bang tapusin? Kahit wala si Doming? 30 seconds. Andiyan naman daw si Yue. Meron na mga Dominators Descent. Huwag lang magugulat nung Nolan. Pero hindi. Hintayin na lang ata dito si Doming talaga. Aabansin na. 20 seconds para kay Don't. Ano na yung magiging desisyon ng Team Mad Bulls and Team Aurora? Yung Lord rumarampa na sa gitna. 10 seconds para kay Don't. 4v4 pa rin yung laban. Papasok na nga yung Lord. Dominators Descent. Binitawan na rin naman. Minowan's Fury. Pero naka-tower lock ba? Wala ata minions. Wala ata minion wave. Pero ito na nga tinatapos na ng Aurora. Double kill para kay Yue. Demon Kite makakuha din ng kill. And game number 1 ay mapupunta sa Aurora. Pinatagal lang pala yung laban pero dun pa rin ang destinasyon para sa Aurora.